before God commanded them that hindi dapat kainin, wala silang malicious mind, malicious thinking. Pero after na makapag-partake sila, nagkaroon na sila ng malicious. No? Nakita nila yung kanilang sarili na sila ay, ano sabi? They were naked. Oh. And the eyes of them both were open, and they know that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves a prom. So, ang kanilang sarili ay tinakpan. 4 minutes. So, sa taas, nagtatanong na dito. Mamaya siguro, mayroon pa na. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hide themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. So, pumunta na ang Diyos, naglalakad, narinig, at yun na yun. Ang sabi ng Diyos sa kanila, saan ka naroon, Adam? Ako'y nagtatago, Panginoon, sapagkat ako'y hubad. Bakit? Nakakain ka bang punong pinagbabawal ko? Ito na, sinabi, dahil sa iyong babae. Ngayon, pagdating sa verse chapter 4, ito na yung senaryo. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain. And said, I have gotten a man from the Lord. So, and Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Siyempre, lahat naman ng tao ay galing sa Diyos. Amen? So, ang lahat ng tao ay galing sa Diyos. So, ang no ay may kinalaman ito doon sa participation ng mag-asawa para magkaroon ng binig. And then, nagkaroon sila ng anak. Ito mataas. Taas. And she again bare his brother Abel. Ibig sabihin, sa pag-partake o tawag dito, noong Adam knew his wife, dalawa ang lumabas. Dalawa ang lumabas doon, which is Cain at saka si Abel. Ayan. Noong una, isang bisis lang nakilala ni Adam, dalawa ang lumabas. Kanino yung isa? So napatunayan niya ng science na pwedeng magkaroon ng dalawang binhi sa dalawang tatay. Okay? 1 minute. 1 minute. So, yun. And then in the process of time, ito na yung nangyari. Lalabas yung attributes kung ano ori, kung saan galing yung binhi ni Cain. Okay? Tataas. In the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground, offering unto the Lord. And Abel, he also brought of the first thing of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. Tataas. But unto Cain, to his offering, he had not respect, and Cain was bare root, and his countenance fell. Tataas. And the Lord said unto Cain, why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? If thou doest well, ito ay may kinalaman na doon sa nature, kung anong uri at kung saang lahi galing si Cain. If thou doest well, shall thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and on today shall be his desire, and thou shalt rule over him. So, yun ang ano. And Cain talked with Abel, his brother, and came to pass when they were in the field, that Cain rose up and against Abel, his brother, and slew him. Okay. Section na. Okay. Sinabi mo kanina, maaaring dalawa yung anak sa magkakaibang tatay. Sabi mo ganun, di ba? Unang-una kong tanong, doon ba sa Genesis 4, sabay bang ipinanganak si Cain at si Abel? Kung sa physical natin ang kalagayan, hindi sila pwede magsabay. Okay. Kasi babae, di ba? Yung babae, kung pwede sila dalawa nasa loob, pero isa-isang lalabas. Pwedeng dalawa, isa-isa lalabas. So saan po mababasa yun? Saan po mababasa yun? Hindi na kayo detalye dyan. When Adam knew his wife, nagkaroon ng
mayroon ng dalawang meaning. Yung binasa natin kanina, ang unang nakapag-partake ay ang babae. Okay. Sunod na lang si Adam. So dito po sa Genesis 3, ginamit niyo po, no? Sa Genesis 3, particularly yung context pala ng Genesis chapter 3. Ano ba ang nangyari dyan? Sexual reproduction o yung pagkain ng punong bunga? Okay, sabi ko nga kanina, tatlong ori yung magiging presentation dyan. Mayroong physical na pagkain at mayroong literal. May literal na partaking. Mayroong sexual reproduction kasi hindi luluwal si Cain kung walang sexual reproduction na nangyari. So, saan mababasa yung sexual reproduction kaya nabiluwal si Cain? So, hindi natin mabasa yan na mayroong sexual reproduction. Pero may patunay ako doon sa Proverbs 30 verse 20. Sahin pa. Tagalog. Ang nakalagay sa English, if. Pagdating sa Tagalog, 30 verse 20. 3-0. Okay. Sa Tagalog, Brad. Okay. Sa Tagalog. She is the way of an adulterous woman. She hated and Yung word na edit, basahin nyo sa Tagalog, anong mayroon dyan? Ha? Kumakain sa ibang translation. Okay. Okay, sige. Ang tinatanong ko po yung sa sexual reproduction. Saan mababasa na yung si Cain ay bunga ng sexual reproduction ni Eva at ng sargente? May mababasa po ba? Wala dito nakasulat na may nakalagay na sexual reproduction. Pero ang tukoy ko kanina, yung bunga, yun ay si Cain dahil doon sa ginawa ng babae at saka lalaki. So dito po sa Genesis 4:1, kanina ginamit niyo po. Isitas ulit. Total ginamit niyo po. Sinabi dito, sinibingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh, kaya Cain ang ipinangalan niya dito. Sabi mo kanina, si Cain ay bunga ng sexual reproduction ni Adan at ng sargente. Paano mo i-reconcile itong Genesis 4:1? Ginamit mo ito kanina eh. Okay. Paano ko i-reconcile? Na mayroong kasi dito sinabi, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at nagpunga ito at Cain, ang ipinangalan niya dito. Sabi mo kanina, yung si Cain, bunga ng sexual reproduction ni Eva at ng serpente. So paano mo i-reconcile yung sinabi mo dito sa Genesis 4:1? Ang sabi ko nga kanina, nung unang nag-partake dito ay yung babae. Doon sa serpent. Diba sa Genesis chapter 3? And then, after that, sa haba ng panahon, siyempre, hindi naman siguro ito 24 hours na ang isang bisis lang nakilala ni Adam at nagkaroon siya ng anak at pinangalanan niya ngayong nagkaroon ng bini at pinangalanan niyang Cain. Ngayon, doon sa pinakababa pa, may lumabas pa na isa. Pero hindi niya sinabi na and Adam no his wife. Isang beses lang sinabi sa taas. No? Pero may dalawang lumabas, Cain at saka Abel. Alam niyo po, hindi ko po alam kung matatawa pa. Okay. Alam po ninyo, ito, maraming beses na po ako nakadebate dito sa Entiles. Sana naman maintindihan niyo kung pabinsan-binsan bakit ako magagalitin. Hindi naman actually nagagalit sa tao. Nagagalit ako sa maling aral. Sa pagkaligtasan ng pag-uusapan, napakasagrado na. Mawalan ka ng pera, pwede mo pang pagkakitaan yung kinabukasan. Mawalan ka ng asawa, okay lang.
Napapalitan pa nga eh, sabi nila eh. Pero pagka ang kaligtasan, hindi mo matamo dahil sa maling aral, kahapag-hapag ka. Ginamit po niya kanina yung Genesis 3. Actually, napakarami niyang binasa eh. Ano-ano po ba yung mga pangyayari dito sa Genesis 3? Unahin muna natin yung sa uno. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? So, sa Diyos. Sumagot ang babae, maaari namin kainin ng anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, hinihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, ay mamamatay kami. So ito po yung pangyayari. Tandaan po natin, tinukso ni Satanas si Eva. Pero anong klaseng tukso ang ginawa ni Satanas? Tukso ba, maghuhubad ako, sisipingan kita. Eh, nakahubad na si Eva yun eh. Ganun ba yung tukso na ginawa ni Satanas? Hindi. Ituloy natin ang pagbasa sa talatang 4. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sa 5, sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo ay magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuting masama. So dito po sa talatang ito, ang panunukso po ni Satanas, hindi po sa pamamagitan ng sexual reproduction o sexual contact, kundi tinutukso ni Satanas si Eva para kainin yung pinagbabawal na bunga. Ayan po, verbatim po yan. Kaya kung babasahin po natin ang ibaba, wala po kayong mababasa dito na nakipagsiping si Satanas na serpente kay Eva. Kaya nung tinatanong ko po sa kanina saan mo mabasa sa Biblia yun? Wala siyang mabasa. Ay, nagdaragdag ka! Nagdaragdag! Pero basahin po muna natin kung ano ba, kung ang nagdaragdag ba doon sa salita ng Diyos, ito na ibang tagasunod ni Kristo. Ikalawang Juan 1 ang 9, ayun, 2 John chapter 1 verse 9. Ang hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo, kundi nagdaragdag pa dito, ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Ang sino mang nananatili sa katuruan ni Kristo ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Napakaliwanag po niyan. Pag nagdaragdag tayo, abay, hindi tayo tagasunod ni Kristo. Kaya huwag po nating daragdagan itong nakasulat sa Biblia. Ngayon, ginamit po niya yung Genesis 4:1 kanina. Ano po kaya yung relevance? Papabot po sa kanya ba? Itong Genesis 4:1, basahin po natin. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Napakaliwanag po. Si Cain po ay bunga ng sexual reproduction ni Adan at Eva. Ngayon dito po siya sumisiksik Dito po sa salitang hindi, wala, pag kay Abel daw, hindi na raw sinabing sinipingan. Okay. Dito po, sa talatang ito, pinatutunayan lamang sa Genesis 4:2 na muling nagkaanak si Eva. At anong pangalan po? Abel. Kay Abel Ngayon, ano po ba yung relationship ni Abel at ni Cain? Ito po. Ito po, basahin po natin Sa verse 9. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Ibig sabihin ba kapatid?
magkapatid. Ngayon po, sinabi po niya kaya daw anak ni Satanas si Cain dahil dun sa bunga. Yung bunga, si Cain, masama. Ang kaso dito, sa Juan 8:44, may binabanggit kung sino yung anak ng Diablo. Sino po yun? Juan 8:44. Ito po ang sinasabi. Ang Diablo ang iyong ama, at ang kagustuhan niya ang ibig niyong gawin. Noon pa man ay mamapatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanyang katotohanan. Likas sa kanyang magsinungaling. Sapagkat siya ang ama ng kasinungalingan. Sino po yung kausap dito? Sino po rito yung kausap ni Kristo? Sa tingin po ninyo, yung mga Pariseo. Anong sabi ni Kristo sa mga yun? Ang ama nyo ang Diablo. Abay, literal na pala na yung mga nanay ng Pariseo, sinipingan si Satanas. Abay, matindi nun. Actually, pinagpapawisan nga ako ngayon habang nai-imagine ko itong kwento nila, itong kwentong konsyero nila tungkol kay Eva at kay Satanas. Bagay na nobela sa Tiktik at Serex. Okay. Grabe. Sobra. Ngayon, mamaya ang palusot nila, maiginang sila na lang ang magsabi. Kaya daw, hindi anak ni Adan si Cain dahil wala sa genealogy. Ayan, pinapaunahan ko na. Maigi pa siya na lang yung magpaliwanag. Ayoko munang pangunahan eh. Okay? Sige, so yun lang po muna. Okay. Para sa iyo, Brother Luis, ano ang pagkaunawa mo doon sa Genesis 4:1? Kasi sinipingan ni Adan ang kanyang asawa. Naniniwala ka na mayroon silang sexual, ano? Oo. Okay. So, bakit dito sa Genesis chapter 2, walang nakalagay na bakit na lumabas yung isang anak nila? Oh, hindi pinapatungkulan dyan na nagkaanak muli si Eva na ang pangalan Abel. Oh. So, hindi nagdidetalye dyan yung sexual reproduction. Oh. Pero kung mapapansin mo nun, both si Cain at Abel, ang ama niyan, si Adan, sapagkat sila ay magkapatid. okay, sige. Ang Diyos ba ay nagsisinungaling? Ay, hindi. Ang Diyos ba ay murderer? Ano na? Ang Diyos ba ay murderer? Ang murderer? Mamamatay tao? Hindi. So, kung hindi ang Diyos ay mamamatay tao, saan galing si Cain? Si Cain. Hindi, kasi Galing pa din siya nature na siya. si Adan ay galing sa Diyos. Kung si Adan ay galing sa Diyos, bakit lumabas O ganito, kung ang argumento mo, murderer si Cain, therefore, anak na siya ni Satanas, yung 1:8:44, paano mo mapapaliwanag yun? Murderer ng Pariseo. Pinapatay na nga din si Kristo eh. So, hindi literal na rin ba na anak yun ng Diablo? Okay. Si serpent ba, nung hindi pa sila sinumpa at ay lumalakad? Sino-sino? Yung serpent? Yung serpent. Dito, binabanggit ko yung ahas. Wala namang binanggit kung lumakad o hindi. Okay. Verse ano bang verse? Tapos pinahas ko yan. Bakit may makitalino? Genesis chapter 4 yun eh. Dapat yan ang dinaanan mo na.
Ay, ito. 3:14. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life. Naniniwala ka ba na lumalakad dyan ang serpent before na siya ay magkasala? Walang mababasa. Walang mababasa na lumaman ka. Oo. Walang mababasa na lumaman. Paano ko ipapagtitindigan yung bagay na wala naman sa Biblia? Naniniwala ka ba na ang serpent ay meron din siyang binhi? Yung binhi. Pag nakipagtalik siya sa kapwa niya sa kete. Okay, Genesis 3:15. Okay, sige. 15 eh, asaas mo. Verse 15. And I will put enmity between Ayan. the woman. Ang binhi na yan, hindi literal ha. Yan ay binhi ng pagsuway. Binhi ng pagsuway yan. Mamaya mo, ipapaliwanag ko yan. May context ko yan. Line of questions. Ang sabi ng ating kapatid ni Luis ay yung binhi, ito ay hindi binhi na physical, kundi ito daw ay binhi na binhi ng pagsuway. So, kung may sumuway, ay mayroong bunga. May sinuway. Amen? Mayroong bunga. May sinuway. So, Genesis chapter 4, may balihin po natin. Clarification. Kung si Cain ay anak ni Adan. May natutos. May sinuway. Ha? Kung si Cain ay anak ni Adan, bakit hindi nakasama doon sa talaan, primarily sons of God, na kung saan si Adam ay galing sa Diyos? Dapat, kung si Cain ay galing din kay Adan, yung genealogy niya ay kabilang doon sa talaan ni Adan. Amen? So, kagaya sa atin, example na lang, kung tayo ay mayroong anak, ako lulo, hanggang sa mga lahi natin, nakalingayan kung sino yung mga lahi natin. No? Ayun, kung hindi kabilang yan, ay hindi, kung hindi yan lahi mo, ay hindi kabilang yun sa talaan, ay lang yung lahi. Okay. Ito ang nangyari. Kung si Cain ay lahi ni Adan, bakit hindi nakabilang dito sa talaan? Si Cain, kung siya ay anak ni Adan, bakit hindi kabilang dito sa talaan? Pangalawa, unang nakilala. Isang bisis na sipingan si Eva, ni Adan, isa ang lumabas. Bakit? Ang sinabi ko kanina, unang kumain, nagparty kaya ang babae. Nagkaroon sila, may pili na yun sa loob. No? And after that, nakilala ni Adan ang kanyang asawa ayon sa 4:1 at nagkaroon ng binhi ulit. So dalawa yung binhi na nasa loob. Pangatlo, dito sa Genesis 4, chapter 4, verse 25. And Adam knew his wife again. Bakit? Diyan pa lang muli nakilala ni Adan ang kanyang asawang si Eva at nagkaanak sila. Verse 25, and Adam knew his wife again, and she bare a son. Dito sinabi na ang kanyang anak. Pero dito sa taas, hindi na sinabi sa taas na ito ay aking anak. Ha? Dito sa maliwanag na sinabi sa verse 25, aking anak. And Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth. For God said, she had appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. Oh, yan. No, nagkilala. Ano daw? Kapalit kay Abel na kung saan pinaslang ni Cain. Kung kapatid, kung parehas silang dugo ni Cain at saka si Abel, bakit niya papaslangin ang kanyang kapatid? Ibig sabihin, kaiba ang dugo mayroon doon sa dalawa. So, dito sa Genesis chapter 5, ito yung talaan ng lahi ni Adan.
This is the book of generation Adam. And the day that God created man in the likeness of God, made him. So, kung ikaw ay lahi na mula sa Diyos, dapat nasa imahe ng Diyos ang iyong mga lahi. Ha? Parehas ulit. Bakit? It is the law of reproduction. Sinabi ko kanina. And then, nagkaroon siya ng anak, and Adam lived 130 years, and begat a son in his own likeness and after his image, called name Seth. So, dapat mayroong pagkain doon. Seth. Pagkatapos dito sa verse 6, nagkaroon hanggang sa ikasampung lahi. Hanggang na nakarating kay Noah. So, hindi nabanggit doon yung lahi ni Cain because Cain was, sa first John 12 to ata yun, he was the wicked one. 1 John chapter 1. Pero nakalagay doon na he was the wicked one. Dynamic. 10 verse 12. Verse 13, and I'm writing to you, Father, because you have known not from the beginning, I write to you, young man, because so a son of the wicked one. Ano yung mga son of the wicked So, yun. So, kung titingnan natin dito mga kapatid, si Cain ay hindi kabilang doon sa talaan ni Adan. Ito yung talaan ni Cain. Verse 4, verse 7, chapter 4 ng Genesis, verse 17. And Cain knew his wife, and she conceived, and bare Enoch, and he built a city, and called the name of the city after the name of his son. So, kung ikaw ay kabilang doon sa puno, ay magbubunga ka ng ganong uring bunga. Ha? Kung ano yung bunga, sabi, yun. Kung ano yung bunga, alam ng puno, yun ang bunga. Ha? Dahil yan talaga yung yung law of reproduction. Hindi naman pwedeng magbunga hindi naman pwedeng magbunga yung aso at manganganak ng kabayo. Ha? Hindi naman pwedeng ganon. So, kung makikita natin, si Cain ay deceiver talaga. Yung serpent ay deceiver siya. No? Sa Revelation chapter 12 verse 9, nakalagay dyan, the old serpent. Bakit sinabing old serpent? May kinalaman yan doon sa una. Ha? Kung paano siya na-cast out, kung paano siya kinast out, kung paano siya sinumpa, at ang kanyang tiyanan siyang gagakan, dati hindi po siya gumagapang. Ha? Hindi po siya gumagapang. Dito sa chapter 3 verse 14. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed. Sinumpa siya. Above all cattle and above every beast of the field. Upon thy feet shall thou go, and dust thou shalt eat all the days of thy life. So, hindi yan dating lumalakad. Ay, gumagapang. Hindi yan dating gumagapang. Talagang lumalakad yan at nakikipag-usap yan. No? Nakikipag-usap yan. Nakalagay yan doon sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Okay, basahin natin. 2 Corinthians 11 verse 2. Amen? Ayun, kung ang Diyos ay hindi sinungaling, dapat hindi rin siya mamamatay tao. Okay, basahin natin 2 Corinthians 11 verse 2. Punta na sa dito. 2 Corinthians 12, ito.
For I am jealous over you with godly jealousy. For I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin. Verse 3. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety. Marunong siya. May alam siya patungkol sa buhay. At may alam siya kung saan niya dadayain si iba. Subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Yun po yung pangungusap ni Pablo. So, sinabi ko kanina, yung law of reproduction, kung anong puno, yung buka. Yes? Okay. So, yun ba ang argumento mo? Kaya, ang tatay ni Cain ay si Satanas na serpente. Yung law of reproduction, kung anong Yung tatay ni puno. Cain ay galing si Serpentes. Yes, okay. Magbigay ako ng halimbawa. Yung mga masasamang tao ba dun sa Sodoma at Gomora, sila po ba'y literal na tatay ng Satanas? Sila pa ay literal. Yung tatay ba nila si Satanas? So, Yung mga masasamang tao, kasi kung anong puno, yun din ang bunga. Kung masama si Cain, therefore, ang paliwanag mo, ano na siya? Anak na siya ni Satanas. Paano po yung mga masasamang tao dun sa Sodoma at Gomora? Sila po ba'y literal na rin na anak ni Satanas? So, yung ginagawa ng tao, it was the nature kung saan sila galing. Nature. By their fruit you shall know them. So yun. So yun ang mga sabi okay, ko. yung sa Sodoma at Gomora, sila, hanggang sa panahon natin yun. So tayo, They are bondage from the transgression of our forefathers. okay. So, ano po ba yung sinasabi? Kasi sinasabi mo kasi bunga. At sinabi mo hanggang ngayon we have bondage nung bunga na yun, tama ba? Yes. Okay. Yun po bang bunga na sinasabi mo na yun? Physical ba na, ano,